Ngayon mga bata, batay sa aktibidad na ating ginawa kanina, sa inyong palagay, ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Tungkol sa dahilan at resulta, teacher. Tama! Ang ginawa nating aktibidad kanina ay mayroong kaugnayan sa ating bagong aralin. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa sanhi at bunga ng mga pangyayari. Pero, bago natin formal na simulan ang ating talakayan, ay mayroon muna ako sa inyong babasahin na maikling kwento. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Magaling! Pero bago ang lahat, ay mayroon muna ako sa inyong ipakikilala na espesyal na bisita. Gusto niyo bang makilala kung sino siya mga bata? Opo, teacher. Mahusay! Ang ating espesyal na bisita ay si Teacher Mara. Ngayon mga bata, say hi to Teacher Mara. Hi, Teacher Mara. Magaling! Ngayon mga bata, si Teacher Mara ay mayroong dalang isang kahon na may laman ng mga paalala na dapat ninyong sundin at gawin sa ating klase. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Magaling! Ngayon ay atin nang buksan ang dalang kahon ni Teacher Mara at ating isa-isahing basahin ang mga paalala na kanyang daladala. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Magaling! Ngayon ay basahin ang unang paalala. Huwag makipag-usap sa kaklase. Tama, kapag ang guro ay nagsasalita dito sa harapan, dapat kayo ay hindi makipag-usap sa inyong mga kaklase o katabi. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Magaling! Ngayon naman ay dumako na tayo sa ikalawang paalala. Makinig ng mabuti sa guro. Oo, kapag ang guro ay nagsasalita dito sa harapan, dapat kayo ay makinig ng mabuti. Ngayon, pangatlong paalala. Irespeto ang mga opinyon ng inyong mga kaklase. Tama, inyong pakatandaan na ang bawat isa sa inyo ay mayroong sariling opinyon. Kaya naman dapat ay marunong kayong rumispeto sa opinyon ng inyong mga kaklase. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Ngayon ay dumako na tayo sa pang-apat na paalala. Pakibasa mga bata. Itaas ang kamay kung gustong sumagot. Tama, kung kayo ay gustong sumagot, dapat ninyong itaas ang inyong mga kamay. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Mahusay, ngayon ay dumako na tayo sa panghuling paalala. Huwag maingay at huwag magsulat pag hindi inuutusan. Maliwanag ba yan mga bata? Opo, teacher. Magaling! Ngayon mga bata ay dumako na tayo sa pagkikwento. Handa na ba kayong makinig mga bata? Opo, teacher. Magaling! Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Batang si Buknoy. Isang araw, mayroong bata na ang pangalan ay si Buknoy. Gusto niyang mamasyal sa labas, ngunit ayon sa ulat ng balita, magkakaroon ng malakas na pag-ulan dulot ng hanging habagat. Kaya, pinayuhan siya ng kanyang ate na hindi pwedeng lumabas, ngunit pinagpilitan niya ang kanyang kagustuhan. Kaya naman, pinayuhan na lang siya ng kanyang ate na magdala ng payong kapag siya ay lumabas dahil nagbabadya ang ulan dahil sa makulimlim na panahon. Ngunit, dahil sa pagmamadali ni Buknoy, ay hindi niya inintindi ang bilin ng kanyang ate at dali-dali siyang nagtungo palabas. Habang naglalakad si Buknoy, mga ilang metro na ang nilakad mula sa kanilang bahay ay biglang bumuhos ang malakas na ulan at nabasa siya dahil sa wala siyang dalang payong na panangga sa ulan. Kaya dali-dali siyang tumakbo at humanap ng masisilungan.
Sa huli, matapos ang araw, umuwi si Buknoy na matamlay dahil siya ay nilagnat. Kaya naman, sinabihan siya ng kanyang ate na dapat ay nakinig siya na huwag lumabas o magdala ng payong kung gusto niya talagang lumabas para mayroon siyang panangga kapag umulan. Kaya napaisip si Buknoy na kung nakinig sana siya sa payo ng kanyang ate ay hindi sana siya magkakasakit. Napagtanto ni Buknoy na dapat ay palaging makinig sa payo ng mga nakakatanda sapagkat alam nila kung ano ang nakakabuti. Kaya, simula noon, si Buknoy ay palagi nang nakikinig sa payo ng nakakatanda sa kanya. Ngayon mga bata, batay sa kwento na inyong napakinggan, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Si Buknoy at ang kanyang ate teacher. Tama, ang tauhan sa kwento ay si Buknoy at ang kanyang ate. Ngayon, bakit nilagnat si Buknoy? Dahil hindi siya nakinig sa kanyang ate na magdala ng payong pag siya ay lalabas, teacher. Tama, si Buknoy ay nilagnat sapagkat hindi siya nakinig sa kanyang ate. Ngayon, ano naman ang resulta sa hindi pakikinig ni Buknoy sa kanyang ate? Siya ay nabasa ng ulan at nagkasakit po, teacher. Tama, si Buknoy ay nabasa ng ulan at nagkasakit. Mga bata, ating pakatandaan na sa bawat gagawin o desisyon natin ay mayroon itong kaakibat na sanhi at bunga. Ngayon mga bata, ano ang sanhi? Ito ay dahilan, teacher. Tama! Ang sanhi ay ang tawag sa dahilan kung bakit nangyari ang isang pangyayari. Ito ay pinapangunahan ng mga pangatnig na kasi, dahil at sapagkat. Ang halimbawa ng sanhi ay si Buknoy ay nagkasakit dahil hindi siya nakinig sa kanyang ate. Ang sanhi dito ay dahil hindi siya nakinig sa kanyang ate. Kaya naman siya ay nagkasakit. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Magaling! Ngayon mga bata, sino sa inyo ang makapagbibigay ng halimbawa ng sanhi? Ako po, teacher. Okay, Rinalu. Laging nahuhuli sa klase si Mira dahil matagal siyang gumising sa umaga. Tama! Ngayon mga bata, ano ang bunga? Ito po ay resulta, teacher. Magaling! Ang bunga ay ang tawag naman sa resulta ng mga pangyayari ay bunga. Ang bunga ay resulta, epekto o kinalabasan dulot ng pangyayari. Ito ay pinangungunahan ng mga hudyat na nagpapahayag ng bunga o resulta tulad ng kaya naman, kung, bunga nito, at tuloy. Ang halimbawa ng bunga ay si Buknoy ay hindi nakinig sa payo ng kanyang ate na magdala ng payong kapag siya ay lumabas. Kaya siya ay nagkasakit. Ang bunga nito ay kaya siya ay nagkasakit. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Ngayon ay sino naman ang makapagbibigay ng halimbawa ng bunga? Ako po, teacher. Okay, Ruchil. Kumain ng matamis si Raymond kaya naman nasira ang kanyang ngipin. Magaling! Ngayon mga bata, ito ang alin sa mga halimbawa ng sanhi at bunga. Una ay, pakibasa mga bata. Kaya madaling matuyo ang mga damit dahil mainit ang sikat ng araw. Okay, ang bunga nito ay kaya madaling natuyo ang mga damit at ang sanhi naman ay dahil mainit ang sikat ng araw. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Magaling! Pangalawa. Kaya lumubog sa baha ang bayan kasi malakas ang buhos ng ulan.
Tama, ang bunga nito ay kaya lumubog sa baha ang bayan. At ang sanhi naman ay kasi malakas ang buhos ng ulan. At ang panghuli pakibasa, Dahil tamad at palaging natutulog sa klase ang bata, kaya naman siya ay bumagsak sa kanyang exam. okay, ang sanhi dito ay dahil tamad at palaging natutulog ang bata sa klase. Kaya ang bunga naman ay siya ay nabagsak sa kanyang exam. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Magaling, naiintindihan niyo na ba kung ano ang sanhi at bunga ng mga pangyayari? Opo, teacher. Mahusay, ngayon ay bigyan ninyo ng 5 bagsak ang inyong sarili.